Sasabihin ng iba, yung grace na yan ay ipinapahayag para maging lisensya, para magkasala. Di po ba yung narinig niyo? Isa naman may yung grace na yan para ma-cover up something. Yung grace na yan ay sa mga ibang Kristiyano, sasabihin nila, hindi magandang ipangaral. Kasi ang Kristiyano o ang believer, lalo siyang lumalakas ang loob para magkasala. Di po ba yung mga narinig natin? Yung word na restriction po, explain ko sa inyo. Halimbawa dito sa Pilipinas, anong nationality po tayo? Filipino. Amen? Pag meron pong Chinese, Japanese, or Americans, or any nations na magpunta dito sa Pilipinas, pag na-meet na niya yung criteria na magiging Filipino citizen siya, ang tawag sa kanya ay naturalized citizen. Amen po ba? Binibigyan na siya ng naturalized citizenship as a Filipino. May restriction po yun. Ano restriction nun? Pag nakagawa siya ng krimen, o kaya gumawa siya ng mga bagay na against the law of the Philippines, mawawala po yung naturalization niya at babalik siya sa kanyang original nationality. Hello? Iyon po ibig sabihin ng restriction. Ang grace po, merong restriction. Ito po yung pinakamagandang preaching sa grace. Kasi po yung grace po, malawak ang grace, the benefits is very good. Kaya lang doon lang tayo nakatingin sa benefits. Mayroon pong restriction of grace. Na itong umagang ito, first time na i-preach ko rito sa Faith Fellowship. 7 years na mayroon nag-exist ang church, 2 years naintindihan ko ang grace. Bakit ang tagal? Matagal po maintindihan natin ang grace pag may alam na tayo sa Word of God. Look at Nicodemus sa John chapter 3. Si Nicodemus po, he is the master rabbi. He knows the law. Kabisado niya ang Biblia. Nahihirapan siyang intindihin ang grace. Ang sabi ni Jesus sa kanya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hirap na hirap si Nicodemus intindihin, hindi niya matanggap. Yung next chapter, John chapter 4, ang nakahalumino ni Jesus Christ ay isang Samaritanang uneducated, walang alam, maraming kinakasama. Hello? Naintindihan niya ang grace for a very short period of time. Hello? Mapalad po tayo dito sa faith. Naintindihan niyo ang grace sa very short period of time. Amen po ba? Okay, I want you to open your Bible. 2 Corinthians chapter 3, verse 5 to 6. Ang title of the message natin this morning is Grace Has Restrictions. Okay? 2 Corinthians 3. Praise God. Amen po ba? Verses 5 to 6. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Yung verse 5, ang ibig sabihin nito, na everything, yung sufficiency, o yung kapunuan natin, hindi natin ito mag-work out, hindi natin ito matatrabaho, hindi manggagaling sa atin yung kapunuan natin. Ang kapunuan natin ay manggagaling sa Panginoon. Pupunan ng aking Diyos lahat ng aking pangangailangan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, wala kang kapangyarihan na pupunan ang iyong mga kailangan. Amen po ba? Now, what's this? Verse 6. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter. Yung letter po rito tinutukoy is the Old Covenant. We became ministers of Christ, all of us, not because we know the law, or the law has ordained us. It's not the law. It's not the letter. Na-ordain tayo na maging minister ng Panginoon at nag-ordain sa atin yung holy calling ay ang Panginoon. Many are called, but few are chosen. Sabi na kanina ni Pastor Neng, siya ang unang nagmahal sa atin. Before the foundation of the world, God has chosen you. So ikaw ay pinili ng Panginoon, papalad ka. Ang namili sa iyo ay ang Diyos. Ang namili sa atin ay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Now, what's this? Praise God. Not of the letter, but of the Spirit. I want you to understand this one. But of the Spirit, for the letter
kills. Yung letter dito, yung tinatawag nating law, ang liwanag po ito, the law kills, but the Spirit gives life. Amen. The Spirit na tinutukoy dito, ito po ay ang grace ng Panginoon. It gives life. Amen po ba? Sabi mo, the law kills. Okay, now, we need to go for some more details about that. If you will go to Romans chapter 3, amen, mamaya po maintindihan yung restriction, titignan muna natin yung ano yung law at saka ano yung grace. Romans chapter 3. Hallelujah. Verse 19 hanggang 20. Hallelujah. Nandun po ba kayo? Romans 3, 19 to 20. Yung wala pong ano, may ballpen po kayo, susulat po ninyo. Romans 3, verse 19 to 20. Now we know what things soever the law saith. It saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Kung ang pag-aaralan po natin ay ang Old Testament or yung Old Covenant, malalaman mo na ikaw ay guilty at lahat tayo ay guilty. Hello? So tama po yung binasa natin nung una, the law, the letter, kills. Amen po ba? What's this? And all of us are guilty. Ito sa Romans 3:19. Praise God. Nakalagay dito, therefore, verse 20, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. I want you to underline verse 20. By the deeds of the law, there shall be no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Hindi mo malalaman na ikaw ay nagkakasala maliban na malaman mo yung kautusan ng Diyos. Amen. Hello? Now, kapag nalaman mo na mali pala yung ginagawa mo ayon sa law, sa kautusan ng Diyos, papasok na po ngayon ang condemnation. At pag pumasok ang condemnation, masasabi mo, I'm no good. At kapag titignan mo na yung product of condemnation, ang product mo ng condemnation is sin. And the wages of sin is death. yun. Papasok na po ang kamatayan. Amen po ba? Amen. Now, let's go deeper. Galatians chapter 3. Go to the book of Galatians. Chapter 3, verse 19. Galatians 3, verse 19. Nilalawag ko lang po yung law, no? Wherefore, then serveth the law, it was added because of the transgressions. Hindi ibibigay ng Panginoon ang Old Covenant or the law kung hindi sa pamagitan na ang mga tao ay nagkakasala, till the seed should come to whom the promise was made. And it was ordained by angels in the hand of a mediator. Let's continue to verse 20. Galatians chapter 3. Now, a mediator is not a mediator at one, but God is one. Hindi po pwedeng maging mediator ang tao kasi ang tao ay makasalanan. Ang Diyos ay banal. Kailangan na magiging mediator, neutral. Hello? Amen. Kaya nga po, pag mayroong mediator, halimbawa, meron kayong pagkakasunduin na parties, dapat yung party niya, both A and B party, kakilala mo. Kung hindi mo kakilala, you have no authority and right na i-reconcile yung dalawang parties yan kasi wala kang kanila relasyon sa kanila. Why is it that Jesus Christ is 100% man and 100% God? Kasi ang reconcile niya, God and man. Jesus Christ has a part of man, so He has the right to reconcile men, and He has the part of God, He has the right to reconcile God. Amen. God and men. Kaya siya po yung mediator. Amen po ba? Okay, nakukuha po ba ninyo yan? Now, let's continue to read it. Verse 22. Hallelujah. Galatians chapter 3. But the scripture had concluded all under sin. Sabi mo sa katabi mo, all. Under sin. So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, wala ka palang katwiran na kaya ko. Amen. Hello? That the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe it. Remember, the promise is only given to those who believes. Amen. Verse 23. But before faith come, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Verse 24.
Wherefore, the law was our school master. And it's not the pastor mo. The law is our school master to bring us into Christ that we might be justified by faith. Amen. Hindi mo malalaman na kailangan mo ang Savior kung wala yung law. And we need somebody to justify us, and we were justified by faith. Okay, Galatians chapter 2 verse 16. Nililewat ko lang po ito, ano? Galatians 2 verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law. So yung mga gawa ko, wala akong magagawa. Kahit magpakabanal ka sa church, kahit ano mang gawin mo, you will never be justified. But by faith of Jesus Christ. So sa paniniwala kay Jesus sa mga ginawa niya, we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. And not by the works of the law. Paulit-ulit po yun, not of the works. Amen po ba? For by the works of the law shall no flesh be justified. Kapag mong sasabihin, tayo po kasi masyadong yung mga ritual. Bakit po tayo may mga ritual? Kasi ang tao po, mahilig po sa law. Pupunta ka sa patay, huwag ka magpupula. Bakit? Masama yun. Pupunta ka sa church, kayo mga babae, magbistita kayo, hindi kayo pwede magpantalon. Bakit? Masama yun. Huwag kayo maglagay ng make-up, masama yun. Ang daming masama, ang daming bawal. Amen po ba? Amen. It has nothing to do with our righteousness. Verse 25. Verse 16. Galatians 2 verse 16, I'm sorry. Okay, dito, but by faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. Sabi mo, justified. Sabi mo, justified by the faith of Christ. So, maliwanag ko na, and not by your works. For by works of the law shall no flesh be justified. Maliwanag po yun. Amen? Now, ito na po tayo sa restriction. Okay. Let's go to the restriction now. Let's read Romans 6. Ito po tayo sa Romans 6 para maintindihan natin, ha. Romans chapter 6 verse 14. I want you to understand this one. For sin shall not have dominion over you. Ang ginakausap dito ni Paul, listen church, in Romans chapter 6 verse 14, ang kausap dito ni Paul ay yung mga taong under grace. Hello? Hello? Makinig po kayo. Under grace, pero ang kausap niya dito sa Romans 6:14, under grace na mga mature. Meron palang under grace na immature at merong under grace na mature. Hello? Ang sabi niya sa mga under grace na mature, listen, Romans 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Yung word na the sin has no more dominion over you, listen, your past sin, your present sin, your future sins are forgiven. Amen. But, he is not talking to the people under grace that are immature. Amen. Hello? Ito pong restriction na to, applicable lang sa mga believers na under grace, pero mature. Pastor, saan magmamature to? Yung mga magugulang na, mga elders na to. Paano kami mga youth? Hindi po yun ang ibig sabihin. Hello? Ito pong ibig sabihin nito. I want you to turn to Hebrews 5. Amen po ba? Ang maturity po lang isang Kristiyano, hindi na mabuha sa edad. Oh, hallelujah. Meron nga minsan ang tatagal na sa church, wala pa pong maturity. Mas mature pa yung 17 years old, 18 years old, 19 years old. Listen church, Hebrews 5. Go to Hebrews 5. Ito po yung maturity natin. Verse 13. Amen po ba? Hebrews 5, verse 13. Are you there? For everyone that uses milk
and skillful in the word of righteousness, for he is a babe. Ang ibig sabihin dito, yung mga immature, they are unskillful in the area of righteousness. And they are considered babe. Baby. Hello? Ngayon, kung baby tayo, even though we are under grace, ito mo dapat ang intindihin ng bawat Kristiyano na sinasabing, under grace, ang grace ay lisensya para magkasala, ang grace ay pantakip para magkasala ang tao, ang grace ito'y ginagamit at inaabuso. Tingnan natin mabuti bago tayo mag-conclude. Amen po ba? Hello? Alalahanin natin, the benefits of grace. If you are under grace, sin has no more dominion over you. Your past, your present, your future sins are forgiven. Under grace. Ngunit ito po, may restriction ito. Hello? Tingnan natin ang restriction ngayon. Go to Galatians chapter 4. Hallelujah. Galatians chapter 4. Ayon doon sa Hebrews chapter 5 verse 13, I want you to listen. Kapag ikaw ay babe, you are unskillful in the work or word of unrighteousness, ikaw ay babes. Baby. Amen po ba? Now go to Galatians chapter 4. Now I say, sabi ni Pablo, that the heir at tagapagmana. Hello? Last time I preached that we are the son of the bondwoman free. Free woman. I mean, we are the sons and children of a free woman, and that is called Sarah. Amen. Hello? Now, Ishmael, they are the children of a bondwoman. Sabi mo nga, bondwoman. Ang bondwoman po, ang kanyang anak ay tawag dyan ay servant. Ang free woman, ang kanyang anak, ang tawag po dyan ay yung tinatawag natin tagapagmana o heir. Kasi according to Scripture, the children of a bondwoman, they are not an heir. Hindi sila tagapagmana. Amen po ba? What's this? Galatians chapter 4. Now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant. Nakita niya? Kahit ikaw ay tagapagmana, pag ikaw ay mananatiling bata, sabi ng Bible, even though ikaw ay tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos, you are no different from a servant. Therefore, if you are a servant, you are unskillful in the word of righteousness, ikaw ay bata pa, ikaw ay babe, hindi ka lumalalim sa iyong pagkakilala sa grace, ikaw ay babalik sa law. Do you understand now? You are no longer under grace, even though dinala ka ng Panginoon sa grace land, but because you are unskillful in the area of righteousness, you will go back to the law. Hindi nyo nakukuha yun, ha? Ano ba meron sa law? Sa law of condemnation. Sa law, sin. Sa law, kailangan itrabaho mo because the law demands. Amen. Grace gives. Amen. Hello? So ngayon, yung mga sumpa sa buhay, pasok pa rin sa'yo. Nakukuha yun. Ngayon, ang tawag dyan, hindi na po pagpala ng Panginoon yan. Kasi hindi nagalit sa atin ang Diyos. You will suffer the consequences of the things you're doing because you are under the law. And according to the law, the wages of sin is death. And according to the law, kung ano yung itinanim mo, aalihin mo. And even though you are under grace, if you continue to sin, hallelujah, you are not abusing the grace, but you are going back to the law. Nakakala mo pinapalo ka ng Panginoon, hindi ka pinapalo ng Diyos. You will pay the consequences of being under the law. Hello? Sasabi mo yan, pinapalo ako ng Panginoon. No, hindi ka pinapalo. Hindi ka pinapalo ng Diyos. Kasi lahat ng galit ng Diyos, ibinigay na niya kay Jesus nung napako siya sa krus. Now, according to Scripture, if we are unskillful in the word of righteousness, we
we are babes. And if we are babes, we are under the law. Paano mo kayo naabos mo ng grace? Paano mo kayo gagawin lisensya mo ang grace para magkasala ka? Understand? Kaya pumapasok, kaya minsan may mga Kristiyano, bakit yung Kristiyano yan? Pero bakit hirap-hirap ang buhay niya? Di ba minsan meron tayong pamilya na hindi nababawasan ng problema? Meron na tayong nakilala rito eh. Bukas makalawa, may sakit yung anak. Bukas makalawa, nasa ospital yung anak. Bukas makalawa kung ano nangyari sa kanya. Pero maalis sa church. Why? Because that person is not under grace, but under the law. Grace is good. Grace is good. Pero ang grace ay para lamang sa mga nagmamature. Understand? Church, do you understand? Kaya hindi mo pwede sasabihin mo, yung grace na yan, lisensya yan para magkasala ka. Wrong! Tingnan mo ha. We better go back to Hebrews 10, verse 26. Hebrews 10:26. Hallelujah. If we sin willfully, ito na, yung mga nagpapatuloy sa kasalanan kasi alam nilang under grace lang. Amen? Patuloy pa rin. Kasi sabi niya, under grace na ako eh, so patuloy ako. Hello? What's this? Hebrews 10, verse 26. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth. What is the knowledge of the truth? Grace. Sabi mo sa katabi mo, grace. Grace. Amen? After the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Ang sinabi nito, kung ikaw ay patuloy na nagkakasala, pagkatapos na malaman mo ang katotohanan, the knowledge of grace, there is no more sacrifice that will forgive your sins. Why? Because the sacrifice is not applicable in the law. Hello? What applicable in the law is your death. Your own death is applicable in the law. Kaya kasabi, there is no more sacrifice that will forgive your sins. Babayaran mo kung ano yung kabayaran ng ginagawa mo. Yan ang law. Intindihan niyo mga kapatid? Grace is good. Pero huwag tayo huminto doon lamang sa sasabihin, your sins are forgiven. Your sins now, the past, the future, they are forgiven. Tingnan niyo Romans 8:1. There is now therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. May karugtong yun. Who walk not according to the flesh, but walk according to the Spirit. If you are under grace, you will walk under the Spirit. But if you're walking under the flesh, hallelujah, you are not under grace, you are under the law. Amen. Kaya nga po sa grace, pag nakita mo yung grace, yung love ni Lord, na pinatawad niya lahat ng kabuktutan, kabaluktutan, lahat ng kabulukan, ihinto mo yung kasalanan na yan. Kasi makikita mo yung pag-ibig ng Diyos. Pero kung nakita mo yung pag-ibig ng Diyos at nagpatuloy ka pa rin, you are no longer under grace. You are under the law. Amen. Hello? Talagin mo yung katabi mo. Saan mo gusto? Under grace o under law? Talagin mo yung katabi mo. The choice is yours. Hello? Yung iba ko kasi pastor, hindi nila may paliwanag ito. Binabati ko sila si Joseph Prince. Kasi si Joseph Prince, sinabi niya, your future is... Tama siya! Tama si Prince! Hindi nila matanggap kasi sila self-righteous na mga tao ito. Hello? Alam pa ba ninyo? The gospel, nothing in the gospel na tinatawag natin hindi marireveal. Everything will be revealed. Amen. But it's up to you, church.
sino at ano ang tatanggapin mo. According to Scripture, the last days, there are false Messiah. May nagsasabing ako si Kristo. Si Kristo nakita namin. Di ba? Si Kristo ng Pilipinas nandun. Letter Q, ang kapilino niya. Amen? Amen? Nakita namin, sasabihin niya, ako si Kristo, sasabihin niya. Amen po ba? Marami rin pong bulaang propeta na nangangaral na ang kasalanan, pinatawad na ng Panginoon, hanggang yung future sis mo, pinatawad na niya, at sasabihin niya, magpatuloy lang kayo sa kasalanan kasi under grace. Ito may mga bulaang propeta. Ang mga under grace mo, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Humihinto sa kasalanan ang mga taong under grace. Hallelujah! Pastor, kasama natin sa church yun, ba't patuloy siya sa gano'n? Hanggang dalaw siya. Kaya ang pagpapala niya, bitin. Lahat ng gagawin niya, bitin. Nandiyan ang kahirapan. Nandiyan ang sakit karamdaman. Lahat ng gagawin niya, walang pinagpapala. Hallelujah. Why? There is condemnation. There is curse over his life because that person is not under grace, but it is under the law. If you are under grace, everything that you will touch will be blessed. Whether you like it or not, God will bless you supernaturally, exceedingly. Hallelujah. And God will take care of you because you are under grace, being led by the Holy Spirit. Palagpakan natin ng Diyos ng buhay. Medyo nagliwanag po ba? Now, what's this? In the law, may sumpa. Ano ba sumpa sa law? The consequences of sin is from the first to the second to the third up to the fourth generations under the law. So if you walk under the law, the consequences ay hanggang sa ika-apat na henerasyon ng iyong salit-saling lahi. Matatamit yung mga anak mo. But if you are under grace, no more curse. Because Jesus took all the punishment on the cross. Hallelujah. There are no more curse over you. At lahat ng anak mo'y tinatawag na pinagpala. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po ba? Meron po restriction of grace. Parang nationality po ito. Lahat po tayo ay naturalized. Amen. Lahat tayo naturalized in the kingdom of God. Bakit? Lahat tayo naturalized. Ang origin natin, we are sinners. Hello? Romans 3:23, for all have Sin. kasama ka ba doon sa all? Amen. Amen? So yun yung original natin na nationality. Sinners. Now, we were transformed from sinners to righteous. Naturalized by God, by His Son, Jesus Christ. Amen. Nung sabi ni Jesus Christ, it is finished, all of you were naturalized and being brought to the kingdom of God through faith in Christ. Hello? Pero may restriction. May restriction. Hello? Pag ikaw ay nanatiling unskillful in the area of righteousness, even though, sabi sa Galatians chapter 4, you are an heir, you are no different from the slaves. Ang compensation po ng slave, kung ano yung trinabaho niya, yun lamang yung kanyang aanihin. Hello, hello? Ang compensation ng son ay iba. Kaya magtrabaho siya hindi, parehas lang kasi siya nakapagmana. Oh, glory! Ayan ang compensation ng son, nakapagmana. Sabi ng Ama, lahat ng akin ay iyo. Samantalang ang servant, itatrabaho mo. Servant, no work. Okay. If you do good, you reap good. If you do bad, you reap bad. Kaya sabi ni Jesus, sa bunga makikilala ang puno.
Kaya sinabi ni Jesus yun. Kung magkagaling ka ng mabuti, aali ka ng mabuti. Pagkagaling ka ng masama, aali ka ng ito yung mga under law. Under grace, you don't need to plant. Because it was planted already for you. All you need to do is to harvest. Because Jesus Christ did the planting. Sa atin na yung harvest. Pero anong gagawin mo para manatili ka under grace? Mag-mature ka, hallelujah, in the area of righteousness, hallelujah. To remain under grace, you must mature in the area of righteousness. Akala ng iba, ganun-ganun lang ang grace. No. Nagliwanag ka. Alam mo, mapalad kayo. Mahirap ituro ito sa mga taong may mga alam. Hindi nila matanggap. Ibig sabihin may mga alam, yung mga malalalim na sa Biblia. Kasi po itong mga malalalim na sa Biblia, at the end of the day, nagiging self-righteous sila. Oo, hindi pwedeng, Pastor, hindi pwedeng tumayo yan. Ilalak yan! Pinapatayo mo yan! Kilala ko yan! Eh kung sabihin din sa'yo ng Panginoon, mas kilala kita. Tanggalin mo yung banal na dugo ko. Kilala kita. Hello? Who are you? Hindi. Pero kung napansin ninyo, dito sa faith, na iba na ang preaching. Simula ko nung pumasok ng grace. Dati po, mahilig ako magpabareta. Ulat ng bareta ka lang. Ewan ko ba? Parang yung shepherd. Ano yung shepherd? Di ba may dala siyang rat? Di ba yung dulo ng rat may balik mo gano'n? Yung pong balik mo yun, panghampas sa mga demonyo, sa mga wolves. Ang ginagawa ko ng ibang pastor, ang hinahampas, mga membro. Amen? I know it because I did it. Amen po ba? Wala pong kondemnasyon ang nasa Panginoon. Ang church ay hospital. Makasalanan ka, ikaw ang pinakamaraming kasalanan, ikaw ang kinakayawan ng lipunan, ikaw ang walang pag-asa. May sasabihin ako sa iyo, ang Panginoong Jesus namatay dahil sa iyo. May pag-asa sa Panginoon. Isinusuko ka ba ng lipunan, mahal na mahal ka ni Jesus. Hallelujah! May pag-asa tayo sa Panginoon because God is a God of chances for God's sake. Hallelujah! Amen po ba? Oh, hallelujah. May pag-asa ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, maliwanag ang kinabukasan mo. There are no more blood to beat us because Jesus Christ has been on the cross. No double jeopardy. Ito yung in-explain ko kay Pastor Neng. Sabi ko, ano mo nung nag-theology tayo, mali yung turo sa atin. Bakit Pastor? Hindi naman natin ng Diyos. Kasi tapos na mamalo ang Panginoon. Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng kasalanan, maggagawa ka ng kasalanan, babalik ka sa law. At yung law, mayroong kabayaran yung mga gagawin mo. Ang tanong, ang Diyos ba ang nagbigay doon? Hindi. Consequences yun ng mga ginawa mo under the law. Ilanong pa ba ng Panginoon? Hindi na, minahal ka ng Lord. Iyakat ka niya. Amin po ba? Amen? Sino po nakapanood yung itinag ni Sister Shirley? Ganda lang. Hindi ko na nakita sa album natin. Panoorin ninyo. Yung naka-cross, nasa cross si Jesus Christ. Ito po yung ginawa nila ng animation. Pero ang ginawa ni Joseph Prince, yung spiritual. Spiritual. Kasi yung nakikita natin ng mga pelikula, yun lang yung nangyari sa labas. Yung pinakita dito yung spiritual na nangyari. Ang ganda po. Maiiyak kayo. Maiiyak kayo sa bandang huli. Pakita mo yung pagpasok ng death sa katawan ni Jesus. Pakita mo yung pagpasok ng kondemnasyon sa katawan ni Jesus. Pakita mo yung pagpasok ng sakit karamdaman sa katawan ni Jesus. Pakita mo yung lahat ng sumpa kung paano pumasok sa katawan ni Jesus. At nung sumigaw siya, it is finished! Hallelujah! Bayad na tayo, reconcile na tayo sa Panginoon. Ang Diyos hindi ka niya mapaluin. Kasi lahat ng galit niya, ibinuhos na niya sa katawan ni Jesus.
why Amen. Jesus Christ is the only mediator between man and God. No one can come to the Father except through Him, by believing Him, by believing Him, by believing Him, and by Amen. receiving all the works that He has done on the cross. Amen. Palapakan natin ang Diyos ng buhay. Amen. Sabi mo sa kanabi mo, huwag ka namang self-righteous. Meron po akong bagong term sa self-righteous eh. Selfie. Sabi mo sa katabi mo, hinto mo rin kasi selfie mo. Porque ba't nakita mo nagsugal yung kapatid mo, masama na? Wrong. Noong araw ko, pag may nakita ko nagsugal, nakita ko nag-iinom, sinasabi ko, masama kayo, sa impyerno kayo pupunta. Wrong! Ipakita mo yung grace! Mahal na mahal ka ni Jesus! Jesus loves you! Because you cannot change that person! Huwag mong ikukunti na! O, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Ano kung ano alagaan niya? Pakialam mo. Ipakita mo na ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ipakita mo na ikaw ay asin ng sanlibutan. Hallelujah! Kasi ang baka, hallelujah, pag mali ang ginagawa at lalong dinidiin, lalong nagre-repent yan. Pero pakitaan mo ng pag-ibig. Hallelujah! Ang pag-ibig ni Jesus na ayaw pinatawad niya sa lahat ng kasalanan at kabungkutan. At yun ang ipahayag mo sa kapwa mo. Mamahalin ka ng kapwa mo. At mamahalin niya yung Diyos na pinamahayag mo. Amen. Grace! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Kaya pag may nakita kayong nagkapit na susuray-suray at lasing, huwag mo sasabihin, sa impyerno ka pupunta. Sasabihin siya ng Panginoon, ikaw din. Dapat sabihin mo sa kanya, nakita na kita. Halimbawa lang, siya. Halimbawa lang ha. Sorry, nakita na kita. Pastor ka. Nakita na kita. Nagpapalayas ka ng maraming demonyo. Nakita na kita. Ginamit ka na Panginoon. Galing na maraming may sakit. Dineclare mo yung blessing. Hello? Pero pag sasabihin mo, hindi na kami. Grace is not condemnation. Grace is love. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Minahal tayo ng Panginoon kung ano man ang sitwasyon namin. Ibig ko ba, Pastor, bakit hindi mo na pinapatid ko si mga nag-ihigaw? Kahit ikaw mo yung mundo, wala kang pakialam. Hindi na kita papatikusin mo yun. Why? Ano ba ang conviction sa'yo ng Holy Spirit? Ano ba conviction sa'yo ng Holy Spirit? One thing I know, ang gusto ng Holy Spirit, kaayusan. Pag nagsalamin ka at may higaw ka, guwapo ka kaya? Ikaw na sumagot. Kung tinanggal mo at mas macho ka, doon ka na lang. It's the conviction of the Holy Ghost. But it has nothing to do with your righteousness before God. Nakuha niyo yan? Hello? Maging magandang modelo lang tayo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala ka palang lisensya na magkasala. Because you are under the grace. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hihinto lahat ang grace, ihinto niya. Hindi ka niya ikukundina. Sasabihin sa'yo ng grace, anak, malinis ka na, nilinis na kita. Pati future sins mo pinatawad ko, kaya sasabihin mo, Lord, ayaw ko na, ihinto ko na, Lord. Pero pag ang katwiran mo, because of your grace, Lord, your rich grace, you have forgiven me my future sins, and I will continue the things that I do. I will continue because of your grace. You are not under grace, my friend. You are under the law. Amen. Ang grace para sa nagmamature lang in this skill of righteousness. Can we say glory? Can we say glory? Glory! Hallelujah. So, look at this. Romans 8. Go to Romans 8.
bilis naman yung oras nyo, wala bang daya yan? Pero nung linggo narinig ko, 1 hour and 20 minutes na. Hindi naman kayo napagod. O, hindi ka napagod nung linggo? 1 hour. Totoo lang, hindi ka napagod? O, ngayon, 1 hour and 20 minutes. Joke lang. Amen? Praise God. Romans 8. Are we there? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magkundi na ha. Minsan, ay, ano ba yung mga alaga mo? Ang babaho niyan, sasabihin mo sa tao. Eh, huwag mong amuyin. Takpan mo yung ilong mo. Hello? Nakingiamoy ka lang, aangal ka pa. Tama. Nasaan yung pag-ibig? Dapat. Nakita na kita. Ano yun? Pastor ka! Nakita kita! Woo! Hallelujah! Nakita na kita, nagpapahayag ka ng salita ng Diyos. Subukan yung may mga kamag-anak kayo, kaibigan nyo na lasing. Nakita nyo, sabi mo, dito. Nakita na kita. Pastor ka eh. Meron mong pastor, shit! Nakita na kita, nagpastor ka. Nakita na kita, nagpahayag ka ng salita ng Diyos. You rejected the Spirit of the living God to that person. And God is no respecter of person. Hallelujah! Amen mo ba? Sabi mo, nakita na kita. Nakita na kita. Are we there? Romans 8. Woo! Glory. Verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, but to live after the flesh. I want you to understand this one. If we live after the flesh, you shall die. Oh, ito na sinasabi ng ginagawa ng lisensya yung grace. If you will live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Amen. How would you abuse grace now? Ang tanong ko, pwede mo bang abusuhin ng grace? No way, no say. Amen po ba? Amen. Alam niyo itong church na to, simula nung magkaroon kami ng tandem ni Pastor Mon, nagsabay namin nalaman ng grace. Hindi kami nag-usap ni Pastor Mon. Nagsabay namin nalaman yung grace. How does grace works? Ito pong kailangan ng church para dumami. Church is a hospital. Dalhin ninyo rito yung mga taong inaayawan ng lipunan. Mamahalin sila ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya nga po, pag nag-evangelize kayo, Brother Tom, ikaw ang leader ng evangelization, pag nag-evangelize kayo, pag-ibig ang ipahayag. Meron po bang may sakit yan? Bakit? Pag pipray po namin, papagalingin siya ni Lord. Eh, ano yan eh? Satanista yan eh. Papagalingin po yan ni Lord. Bakit? Hindi pagagalingin ni Lord John dahil sa siya'y masama o mabuti. Pagagalingin ni Lord John dahil sa iyo na nag-pray, you have the righteousness of Christ. Hallelujah! Hindi ng Panginoon ang boses mo, hindi yung boses ng tao yun. Pero pa ba magulang dito, nag-google pinakalaman nyo ngayon? You are under the experience. Pag-usap na natin yung mga anak. Children are the heritage of the Lord. Ulitin ko po, ang anak, ito po ay regalo sa Diyos! Basta ang tigas ng ulo niyan eh. Ipag-pray mo! Declare! Ikaw naman na anak, huwag kang palasagot sa magulang. Amen. Ang magulang ay regalo din sa Diyos. Amen. Pastor, masama ng ugali ng magulang mo. Walang magulang na masama. Amen. Kaya sinasabi mo masama ugali ng magulang mo kasi masama ka rin. Amen. Salamat. Kung masama yung ugali ng magulang mo, hindi ka lumaki ng ganyan kalaki. Balik ka pa, imbis ka na yan. Amen. Ba't ka lumaki ng ganyan kalaki? Mabuti ang magulang mo.
Palapakan natin ang Diyos ng buhay. Hindi ko alam ang sakripisyo ng mga magulang. Minsan nagtitipid dyan. Kahit gusto nilang kainin, hindi nila kakainin kasi iniisip yung anak. Amen! Samantalang ikaw, wala man lang gratitude, wala ka man lang sabihin, good evening mama, hello, how are you? Wala ka man lang yakap, pag dumalik ka sa bahay, ano ulam? Come on, man. Preach it. Ang sa church ka, natututo tayo under grace, amen? Eh hindi under grace yung pinapakita mo, under umbrella. Hindi mo, magbibig ko. Gusto ko kayo, kumain na kayo. Ano niluto mo? Hotdog na naman! Kahapon hotdog! Wala na ba kayo panamlutuin kundi hotdog? Paksiw na naman! O kahit ano ka? Magpasalamat ka, pinagluto ka ng nanay mo? May mga bata, kahit gusto nila ipagluto sila ng nanay nila, yung nanay nila nakalibing na, hallelujah! You cannot replace your parents, hallelujah! That in your mind, your daddy is your daddy, and your mommy is your mommy. No matter what will happen, sila ang magulang mo. Amen! Pagkakas natin ang Diyos sa buhay. Oh, those who abuse grace are skillful in the word of righteousness. Church, I want you to read Galatians at home. Basahin niyo yung book, Galatians. Please read it. At hindi na kayo magiging masungi. Matatransform kayo. Ang tawag sa inyo ay born again. Amen? Okay. Now, sabi nga ni Paul, now that the law is revealed, and grace is revealed, shall we continue to sin? Yun ang tanong ni Pablo. Ngayon na-reveal na yung law at dadating sa iyong kamatayan. At ang grace ang binigay sa iyong buhay. At pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo simula sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap. Sabi ni Pablo, magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan? Siya rin ang sumagot sa kanyang tanong sa Romans chapter 7 na sinabi niya, certainly not. Amen. What's this? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba'y anak ng Diyos? Tanungin mo lang, ikaw ba'y anak ng Diyos? Ngayon yung nasa kaliwa, tanungin mo, ikaw ba'y anak ng Diyos? Yung nasa kanan, tanungin mo, ikaw ba'y anak ng Diyos? Ito po yung anak ng Diyos, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Amen? Ito po yung sinasabi natin under grace. Amen? 1 John chapter 3, verse 9. Are you there? Verse 9, 1 John chapter 3, verse 9. 1 John po, yung banda nasa likod. Whosoever is born of God, do not commit sin. Oh! Kung sino na yung mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Di ba pastor, under grace tayo? Oo nga, under grace sa mga nagmamature lang. Kung nagmamature ka, you are being led by the Holy Spirit and you will never continue to sin. Therefore, tama yung turo ng grace. Yung binasa natin kanina, there is no condemnation sa lahat ng believers because your past, your present, your future sins are forgiven. Why they are forgiven? Because you will never continue to sin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Amen. Pero pag nagpapatuloy tayo, yun ang tanong. Pagpatuloy ka, go. Kahit nasa lugar ka ng Graceland, merong restriction. Tanggal yung naturalization mo as citizen of heaven. And you will become again the naturalization. You go back to the old naturalization or to the old nationality under law. Amen po ba?
Kaya yung mga anak na nagsagot-sagot sa magulang, humingi ng tawad sa magulang, yakapin. Amen. Sabi mo, Mami, Daddy, kasala ako. Papatawarin niya. At lalo ka niyang pagpapalain. O, mga anak, makinig sa akin. Pag kayo maungas sa magulang ninyo, maungas na tawag ko. Maungas. Maangat. Maangas, I'm sorry. Maangas sa magulang. Sorry ha. Maangas sa magulang. Imbis na pagpapalain niyo ni Lord, hindi. Amen. Bakit? May bloke, may block. Ano wala kayo sa Bible? Children, obey your parents because this is the right thing to do. Ano? The right thing to do. Huwag ka na mag-question, it's the right thing to do. Huwag ka na mag-question, it's the right thing to do. Huwag ka na mag-question, it's the right thing to do. Amen. Pastor, yung mga kayo ng singkero, huwag ka mag-question, it's the right thing to do. You are still a child. Now, it comes to the promise. Ano promise niya? That you will live long. Oh, glory. Kaya pala yung iba maiksi ang buhay. I bet you, maiksi ang buhay na nakapastos yan sa magulang. I bet you. Hindi, pastor, kaya nga siya na-aksidente eh. Kasi bastos sa magulang eh. Don't you know that your parents, hindi kayo mga bata, your parents is the representative of God in your house. Ang sabi ni Jesus, kung yung nakikita ninyo, hindi nyo mamahal, paano nyo mamamahal yung hindi nyo nakikita? Eh, ano ba nakikita nyo? Yung magulang nyo. Imposibleng mamahal ninyo yung hindi nyo nakikita. Okay, sabi sa akin, Pastor, tayo ka na, okay. First John 3:9, dun sa natin na. Amen. Ayoko kung umabot kayo ng 1 hour and 20 minutes, baka sabihin nyo sa linggo, Pastor, pahinga ka muna. 1 John 3:9, hallelujah. Amen po ba? Praise God. Whosoever is born of God, do not commit sin. For his seed, sabi mo, seed. Ibig sabihin yung mga anak mo. Amen? Remain in him, and he cannot sin because he is born of God. Amen. Amen po ba? At the grace. Sabi mo sa katabi mo, banal ka talaga. Ang kabanalan natin, si Lord. Amen. Salamat, Panginoon, bigyan mo ang kabanalan. Amen, salamat po. O ako lang, wala, diretso ako sa impyerno. Amen po ba? Hello? Kung ako lang, mga kapatid, diretso bulusok ako sa impyerno. Salamat sa kabanalan, binigay ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. The just shall live by faith. Sabi mo sa tabi mo, the just shall live by faith. I'm going to the last two verses for today. 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Oh, Lord. Are you there? But he that is joined unto the Lord is one spirit. Kaya pala, yung mga nagmamature sa grace, bumabait. Kasi, nagiging sa tayo ng Panginoon. Kung dati masuming ka, kayo magkaibigan. Kung dati makulat ka, kayo hindi na. Woo! Hallelujah! Amen po ba? Kung dati kung magbigay ka ng bawal ng anak ko, 10 piso ngayon, hindi na. Hallelujah. Because you are under grace. Amen. Amen po ba? Gusto ko lahat ng anak dito pagpapalain ni Lord. Gusto lahat ng anak. Tuturuan ko kayo ng pinakamagandang sikreto sa buhay. Pag nagkatrabaho po kayo, yung unang sweldo nyo, di huwag nyo tatapusan kahit kusin, ibigay nyo lang sa bagay ninyo. Papalain ko yun. Pero kapag inisip mo pag-sweldo mo, yung sarili mo, ibig sabihin mo ay very ungrateful.
Hello? Ikaw naman, hindi pa kailangan ng magulang mo. In fact, kung pera lang ang pag-uusapan, milyon ang ginastos nila sa iyo. Simula na maliit ka. Amen? Pero yung mapasayaw siya, mabless mo siya. Sasabihin ng magulang mo, Panginoon, napaka-bait itong anak mo ito. I-bless mo siya, Panginoon. Pag ang magulang ang nag-bless sa anak, 100% kahit sa karapit na, papalain ka ni Lord. Tapos natin ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos sa buhay. Amen? So if we are joined with Christ, we are one in spirit. Church, makinig kayo. Kaya ang transformation natin from glory to glory. Once na na-born again kayo, yung spirit mo nag-iisa sa Panginoon, ang spirit mo ay perfect. Amen. According to Scripture. Amen? Ngayon, ang naiwan, yung physical body mo, at yung nasa loob ng physical body mo, soul, matatransform, magkakaroon niya ng transformation. Kaya huwag kayong mainit. Kung may mga mahal sa buhay kayo na may mga bisyo pa, huwag kayong maiinip. Hallelujah! Ang mahalaga na born again, transformation will come from glory to glory. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Ipakita mo pag-ibig, mas mabilis ang transformation. Amen? Kapag may kakilala kayo, bakla, tomboy, sabi mo sa bakla, ang macho mo talaga? Ay, hindi ako macho. Ang macho mo! Hallelujah! Nakita na kita! Nag-preach ka! Hallelujah! At macho-macho ang dating mo. Talaga. May pala ka. Amen po ba? Pero kapag kinundin mo, okay, kayo mga bakla, kayo mga tomboy, bumulos kayo sa dagat-dagatang apoy. Nasa ng pag-ibig mo doon? Minartin mo yung tao. Pero pag sinabi mo, mahal ka ng Lord, nakita na kita, inayos ka ng Panginoon, naging pagpapala ka, naging blessing ka, ikaw ay ulo at hindi ka nabuntot, at ikaw ay ginamit ng Diyos sa kanyang kahanginan. Nag-release ka ng blessing. Amen po ba? Sabi ko sa katabi mo, gawin mo nga yun. Okay, this is the last verse for today. 1 Corinthians 1:30. Unang Corinto chapter 1 verse 30. Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God that they which commit such things are worthy of death. Not only do saying, but have pleasure in them that are to be dead. This is the penalty of being under the law. But under grace, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but walk according to the Spirit. Amen. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Results ka na. At kami na sa inyo matanan. Hallelujah.